Sa ating pong pagpapatuloy sa ating short exhortation, kapatid, meron ka bang ipinapanalangin sa Panginoon ng matagal na? Napapagod ka na at nangihina at minsan nawawalan ka na ng pag-asa. Pakiramdam mo, hindi natutugunin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Pakinggan mo ang maikling kwentong ito ng dalawang magsasaka na nanalangin ng ulan. May dalawang magsasaka na sobrang lungkot at desperado dahil sa pagkatuyo ng kanilang lupang sinasaka at wala na silang maani. Ang dalawang magsasakang ito ay pareho namang may takot sa Diyos dahil dito ginagawa nila ang araw-araw na pananalangin. Bawat umaga, lumuluhod sila sa panalangin. Ganito ang kanilang dasal. Panginoon, magpadala ka ng ulan. Ikaw lamang ang tanging makakagawa nito. Naniniwala ako sa iyo, O Diyos. Walang imposible sa iyo. Nananampalataya ako sa iyo. Pareho sila ng panalangin. Ngunit ang isa, pagkatapos ng langin, ay kampante na lamang siyang naghihintay ng pagtugon ng Diyos sa kanyang panalangin. Ngunit ang isa, pagkatapos niyang nalangin, ay lumalabas siya at nagpupunta siya sa kanyang sakahan, binubungkal niya, inaalis ang mga damo at ang mga bato, at siya ay nagtatanim ng mga buto. Minsan, tinanong siya ng isang magsasaka, bakit mo sinasayang ang iyong lakas? Wala namang ulap sa kalangitan, walang sinyalis ng pag-ulan. Sinasayang mo lang ang iyong pagod, sabi ng isang magsasaka. Nakangiting sumagot ang isang magsasaka. Naniniwala akong darating ang ulan. At kapag dumating ito, gusto ko, handa ako. Umiling lamang at tumawa ang isang magsasaka. Naghintay lang siya ng ulan at walang ginawa. At sinabing, anong saysay ng pagbubungkal ng lupa sa panahon ng tagtuyot? At nagpatuloy ang tagtuyot. Isang araw, biglang kumilimlim ang panahon. Kumidlat at kumulog at bumuhos ang malakas na ulan. Parehong naulanan ang sakahan ng dalawang magsasaka. Pero isa lang ang kumilos at naghanda habang nananalangin. Pagkatapos ng ilang araw, umusbong ang mga itinanim na buto ng handang magsasaka at nagsimulang lumaki at mamunga ang mga ito. Ang lupain ng magsasakang naghintay lamang ng pagtugon ng Diyos sa kanyang panalangin ay nanatiling madamo, mabato at matigas. Ang dalawang magsasaka ay parehong may pananampalataya sa Diyos. Parehong nanalangin at parehong naghintay. Pero isa lang ang kumilos at naghanda. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay Paghihintay. Sa Isaiah chapter 40 verse 31 sa Tagalog po, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad siya gaya ng agila. Tumakbo man siya ay hindi mapapagod. Lumakad man siya ay hindi manghihina. Sa English version po, napakaganda. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. Ano nga ba ang ibig sabihin ng paghihintay dito? Nakita po natin ang isang magsasaka na habang siya ay naghihintay, ay kumilos siya, nagbungkal at nagtanim. Ang ibig pong sabihin ng paghihintay dito, sabi po, those who wait for the Lord shall renew their strength. Nakita po natin na ang isang magsasaka ay aktibong naghintay. He actively waited for the response or for the answer of the Lord for his prayers. Actively waiting, he actively waited. Those who wait upon the Lord. What wait really means in this verse? Yung pong wait, yung Hebrew word ng wait ay kava. It means naghihintay ka ng may pag-asa o meron kang expectation. Meron kang tinatanaw na pag-asa. Meron kang pagtitiwala o active trust. Meron kang aktibong pananampalataya. At meron kang dependence sa perfect timing ng ating Panginoong Diyos. Tingnan po natin ang isang lubid, di ba? Marami po itong strands. Kapag naghihintay ka sa iyong panalangin, habang ikaw ay naghihintay sa kasagutan ng iyong panalangin, hindi ka lamang naghihintay ng walang ginagawa. Katulad ng isang lubid, yung isang strand, wala siyang strength. Pero habang naghihintay ka sa resulta ng iyong mga panalangin, you are involving yourself sa ating Panginoon. You are developing a deeper relationship sa ating Panginoon through your prayers. You are intertwining your life with His. At doon sa koneksyon, sa lubid na yon, doon sa koneksyon sa Panginoon, doon ka kukuha ng lakas. Kasi kapag isa ka lang, wala kang magagawa.
But if you will involve, if you will intertwine your life to God, ano ang pangako niya? Magkakaroon ka ng kalakasan. Ibig sabihin, you are actively waiting. Kumikilos ka, meron kang ginagawa. At ano ang mga pangako ng ating Panginoon kapag ikaw ay aktibong naghintay sa kanyang mga pangako? The 3 promises in waiting. The first promise, number 1, they shall renew their strength. Strength o kalakasan na hindi manggagaling sa iyo, ngunit ito ay manggagaling sa Panginoon. It literally means to exchange or to trade your weaknesses for God's strength. Imagine yourself na meron kang lumang coat, yun ang lagi mong isinusuot. Yung lumang coat na yun, yun ang nagsisignify ng iyong mga weaknesses, ng iyong mga fears, ng iyong mga kahinaan. So, ang coat na yun ay naging marupok at naluma na. Kailangan mo nang hubarin yung lumang coat na yun at isuot ang bagong coat na ibinibigay ng ating Panginoon sa iyo. Siya yung yayakap sa iyo at magbibigay ng kalakasan, ng karunungan, ng kapayapaan at ng pag-asa. Kapag ikaw ay na-overwhelmed o nababurden, sinasabi ng Diyos na huwag kang bumitaw. Tandaan mo yung pangako ng ating Panginoon sa iyo na they shall renew their strength. You shall renew your strength. Tinatawag ka ng Panginoon, lumapit ka lang sa Kanya at tanggapin ang Kanyang lakas na ibinibigay sa iyo. Remember, sabi po ng isang quotation, it is not about striving on your own. It is about surrendering to Him. Second promise, they shall soar like an eagle. Generally, ang mga ibon, kapag may kulog at kidlat o ulan, sila po ay nagtatago sa kanilang mga pugad o sa mga puno. Yung iba naman, kapag nasa-sense na nila yung pagbabago ng panahon, di po ba nagmamigrate sila sa ibang lugar upang makasurvive. Pero yung agila, ibahin po natin. Ang agila, sa halip na tumakbo siya papalayo sa bagyo, lumilipad siya patungo dito. Gamit ang kanyang malakas, ang kanyang mga pakpak at ang kanyang matinis na mata, nag-o-observe siya, naghihintay siya ng tamang direksyon ng hangin. Ino-observe niya yung direksyon ng hangin. At ibubuka niya ang kanyang mga pakpak at sasabayan niya ang ihip ng hangin. Habang ang mga ibang ibon nagtatago, natatakot sa bagyo o hangin, ang agila, sinusuong niya ang bagyo. Sinusuong niya ang hangin. Sumasabay siya sa direksyon ng hangin. Hindi niya tinatakasan ang bagyo. Sa halip, ginagamit niya ang bagyo upang mailabas ang kanyang kalakasan. Minsan, ipinapahintulot ng Diyos na makaranas tayo ng mga bagyo sa ating buhay. Tulad ng mga sakit, mga paghihirap, o kamatayan ng mga mahal natin sa buhay. Pero, ano ang ipinapangako ng ating Panginoon? Na habang tayo ay naghihintay sa kanyang mga pangako, habang tayo ay nananalangin, naghihintay, nagtitiwala, bibigyan niya tayo ng kalakasan. Hindi niya tayo iiwan. Anong pangako niya? Magiging katulad tayo ng isang agila. Katulad ng agila na ino-observe ang hangin, bibigyan tayo ng karunungan ng Diyos, ng tamang pananaw sa buhay kung paano mo i-handle yung mga bagyo sa ating buhay. Bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at kalakasan sa panahon ng ating panghihina. Katulad ng isang agila, tataas niya tayo, lilipad tayo at magpapatuloy sa ating buhay. Faith doesn't always change our situation, but it changes our attitude. Like an eagle, we won't be flopping in panic. We will be gliding in trust. Third promise, you shall run and not be weary. You shall walk and not faint. Pakiramdam mo ba ngayon, kapatid, ay pagod ka na? Para kang nasa gitna ng isang spiritual marathon dahil sa mga circumstances sa iyong buhay. Tulad ng personal problem, o ministry, calling, crisis, or hindi ka nagkakaroon ng breakthrough sa iyong buhay. Remember His promise. Anong sabi ng ating Panginoon? You shall run and not be weary. Walk and not faint. Huwag kang sumuko. Ang pagtakbo o running, yan yung magbubukas sa atin ng bigger opportunities sa ating buhay. Diyan madidevelop yung ating intensity, yung ating endurance at yung ating perseverance sa ating buhay. Yan yung magdidevelop sa atin at magkakaroon tayo ng katatagan at kasigasigan sa buhay. At ang ating namang paglalakad, yan ang ating araw-araw na pamumuhay na may kasamang pag-ibig at katapatan sa Diyos.
Naglalakad ka man o tumatakbo ngayon sa buhay, parehong nangangailangan yon ng kalakasan. Kalakasan na nanggagaling sa Diyos, ng pagtitiwala at ng pananampalataya. Huwag kang susuko dahil ang pinanggagalingan ng iyong lakas ay hindi ang iyong sarili, kung hindi ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Life is not always a sprint. Huwag kang magmadali sa pagtakbo. Sometimes, life is just a quiet walk of faith, step by step, with no crowd cheering, but God walking beside you. Sa atin pong conclusion, ang paghihintay ay hindi kahinaan. Ito ay tanda ng pagtitiwala at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Isaiah chapter 40 verse 31. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila gaya ng agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. God bless everyone. Maraming salamat po sa pag-engage ngayong gabi. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado.